I offer my life, my strength, and my future in the service of our nation. Ako si Sara Duterte, tatakbo bilang Pangulo ng Pilipinas. Shukran. Oo. She didn't mention anything about resignation. Iniwan ko kay JC yung... Hindi siya nag-ano. Oo. Head-on. Head-on collision. Iyak na ako. OMG! Akala ko magre-resign siya. Kinabahan ako doon. Kinabahan ako kasi napaka-personal ng opening ni VP. Ang sabi ni VP, it took me 47 years to realize that my life is not about chasing my own happiness. It took me 47 years to understand that my life was never meant to be only mine. Unlike others, I may not have been born just to chase happiness. For a long time, I questioned the weight of responsibility to my family, to my country, to everyone who called on me. Today, I have peacefully accepted that my life is unlike any other. Kinabahan ako. Laban tayo, VP. Laban tayo. Sobrang mixed emotion ako. Kasi, first, finally, no, yung meron ng direction yung gusto ni Inday. So, it is really going to be Inday Sara for 2028. And she is all in. And that is the direction that we all need. Yun yung direction na kailangan natin. Na-emotional ako. Di ko alam kung bakit. Naiyak ako, parang putang ina. Masaya ako kasi sumisipa si Inday. Masaya ako kasi lumalaban siya. And samahan natin siya. There is no other person who would be able to put some dent in our problems here in the Philippines except Sara Duterte. And I cannot wait to call Vice President Inday Sara Duterte, Madam President. I'm pretty sure marami sa inyo naiiyak din ngayon kasi ang tagal na nating di nakakakita ng liwanag no? Natakot ako kasi noon sabi ko, ano kaya, magre-resign kaya siya? Magre-resign kaya si Inday? Akala ko una baka mag-resign. Well, she did not announce that she's going to resign. She just announced that she's going to run as president. And I think Inday, for embracing this, kasi talagang uhaw na talaga yung bayan sa leader na kagaya ni VP. So, tanginan yung lahat. It's time for ordinary people, like you, like me, to support Inday Sara's presidency. Na kung saan, kasi tatalunin nila si Inday sa makinarya tatalunin nila si Inday sa pera. And we all have to run Inday Sara's campaign. Like our lives depend on it. That is what we should do. Let us make the 2028 national election an advocacy run that all ordinary Filipino people, lahat ng mga tao, should campaign for Inday Sara like your life depends on it. Basa ko ng impeachment, magre-resign siya. May gusto lang paputok pag na-pursue. Paglalaroan sila ni Inday, sabi ni JSM, oo, totoo. It is a surprise pasabog, totally unexpected by nakalaban ng bayan. We must protect VPISD at all cost. Ayan, I'm pretty sure magkakaroon sila ng emergency meeting, okay? I'm pretty sure. Sinabi niya yun para makita niya react ng mga politikong mapanira sa kanya kung ano pang demolition job ang gagawin. I'm very sure this is calculated. I'm very sure this is very, very calculated. Kilala namin yan, tapos taga Davao, mas matapang pa yan kay PRRD. I agree. And yung mga yung mga bata dyan, yung mga umaasa sa mga thought leaders ninyo na anti-Duterte. This is the reason why we support the Duterte kind of politics. They really represent us. Announcement like this would have emotional effect to people. Kasi ang tagal-tagal namin, hindi namin alam if Inday Sara is going to embrace this responsibility or not. Unlike sa inyo, na yung mga thought leaders ninyo, lahat nagpapabida. Yung thought leaders ninyo, lahat nagpapabida. Pero kasi sa amin, hindi ganon. Parang kaming laging namimilit sa kanila na lumaban, do something to our advantage naman, ganyan. But the leaders that we support are the kind of leaders who are always going to think about the good for the country. At yung mabuti sa bansa,
is not necessarily na mabuti lang para sa mga supporters nila. That is the leader that we have. True calculated yan, lalo na malapit na impeachment, magre-react. I think this is a great day. This is a day that we all win. Let us take this day as the day that we decide and commit that we are going to run the Inday Sara presidential campaign like our lives depend on it. Yung mga tahimik na DDS, it's time, protect Inday. Correct. May direction na tayo. Now pa lang, campaign na natin si VP. Hindi natin kailangan ng funds. Bawat isa sa atin may magagawa. Go for 2028. Go for Sara Duterte. Gandang umaga, Miss Joey. Gandang umaga. Natulog ako late na nood ng live mo with Paulo. Tas ngayon live naman ulit. Ang ganda ng umaga, legit. Well, we have a leader. And yung leader natin ngayon ay in-embrace niya na yung responsibilidad niya. Kinabahan ako kasi napaka-personal ng opening ni VP. Ang sabi ni VP, yung speech niya, sabi niya, it took me 47 years to realize that my life is not about chasing my own happiness. Kinabahan ako doon! Kinabahan ako. So, Inday embracing this is also a signal for all of us to embrace our responsibility. Pushback naman tayo. Yung Bisaya part na sinabi ni Inday kasi, huwag na natin gawin na normal yung mali. Dahil dito sa administration na to, normal nang maging mali. Normal nang mga haras, normal nang magkaso-kaso for political reasons. So, in as much as Inday, VP Sara accepted this responsibility. She cannot do this alone. Let us show up and run a campaign for Inday Sara so that she will not be indebted to any oligarchs, to any influential people who would try to fuck up her presidency so that she can work hard protecting us. Huwag natin bigyan si Inday Sara ng dahilan para magkautang na loob sa iba. If Inday Sara becomes president, she owes it to the people who did not leave her. At tayo yun. Taong bayan yun. So magsama-sama po tayo, no? Grabe din, nakakatuwa, lumalaban na siya sa katotohanan. Yes, tunay na nangangailangan ng kanyang serbisyo at yun ang maralitang kababayan natin. Kinakabahan din ako, nanginginig ako sa saya at kaba, but we all have to be together. Huwag nang lumapit o bigyan ng pagkakataon ang mga tao at oligarko, tao lang talaga ang magpapasya. Correct. Last night may mga nagtanong sa live, no, na parang sabi nung nagtanong, Miss Joey, anong gagawin natin kahit mag-election sa 2028, paano kung dadayain? Ang sagot ko, let's say in worst case scenario, George Garcia is still the COMELEC chair and they're going to fuck up the election sa 2028. They would not be able to cheat Inday if Inday is going to win via landslide. Kahit magsama-sama pa silang lahat ng mga putang ina nila, hindi nila matatalo si Inday. And we have to show that to the entire Philippines and to the world. Tayo yung maghahalal kay Inday. Tayo yung magdidesisyon para sa bayan. And we all need to show up. Dito nyo po ibuhos lahat ng galit ninyo. Dito nyo po ibuhos lahat ng extra ninyo. Lahat ng energy. Because I know and I trust that Inday is going to do the right thing when she becomes president. And Inday doesn't owe any oligarchs, any politician. They do not owe them a single dime. They do not owe them any favor. At isa lang ang kailangan bayaran ni Inday. Tapat na serbisyo sa bayan. Let us set a stage for Inday Sara so that when she becomes president, she would be able to do the right thing and not worry about anything else. So yun lamang po, no. Congratulations sa ating lahat. Natutuwa ako. Talaga ako. Di ba sabi nila, there's always a time for reckoning. Tama yung nag-comment dito eh. This is day 1 of the period of reckoning. So yun. Alam ni Inday ang grounds, ano sitwasyon kasi lumalaki na nakahalubilo lahat na mahihirap. Habang gulong-gulo pa ang kabila kung sino ang itatapat kay VP, tayo may direction na. Correct. Kailan ba ipapasa ang signature signing campaign for Tay Kami Naman? Our target date is February 23. Okay, yan po yung working date namin. We are already working on the paperworks, on the attachment. Naghahanda na po kami. Pero wag po kayong mag-alala. Yung mga nagpapa-signature pa po at kumukuha pa ng signature para sa Tay Kami Naman signature campaign, please continue in doing so. Okay? We're going to make an announcement on February 23 and yung mga signature sheets na meron kayo, if we are not able to submit it
for this specific filing, we're going to add it up doon sa mga susunod na filing. So your signatures are not going to be wasted. We are going to continue and run the Tay Kami Naman signature campaign hanggat hindi nagdidesisyon ang Supreme Court. Yun po yung napagdesisyonan na namin ngayon. So, sa February 23 po, antay-antay po kayo ng ating announcement. Antay po kayo ng ating mga susunod na hakbang, okay? At let's do something for PRRD. Ate, re-release tayo design, tar poster. You know, you have to do everything that you can. Kung ano yung maiaambag ninyo, go. Mas babanatan na nila si VP Inday ngayon na nagdeklara na siyang tatakbo. Kaso, haven't they done that since day one? Ano pang idadagdag nila? Ngayon, finailan na nila ng impeachment si Inday last year. Finailan na ulit nila si Inday ng impeachment this year. Wala silang bagong kwento. What does that mean? Ibig sabihin, exhausted na rin sila sa mga ibabato nila against Inday Sara. That's all there is. So, yung babanatan nila si VP, ngayon na deklara siyang tatakbo. What else? Ano pa yung ano pa yung ano niya? 'Di ba? Ang delikado dito, because she announced early, they may do some violent things on Inday. And I think that is also something that we have to pray for. And nagsalita na siya, alam rin ni VP ang alam rin ni VP yung risk dyan. Na yung galit nila kay Inday dahil hindi nila makuha sa propaganda si Inday, they might do the worst. Magandang araw sa inyo lahat. Proverbs 19 verse 21 states, "Many are the plans in a person's heart, but it is the Lord's purpose that prevails." It took me 47 years to understand that my life was never meant to be only mine. Unlike others, I may not have been born just to chase happiness. For a long time, I questioned the weight of responsibility to my family, to my country, to everyone who called on me. Today, I have peacefully accepted that my life is unlike any other. Sa unang mga buwan ng aming mga termino, nakita ko na ang kawalan ng katapatan ni Bongbong Marcos Jr. sa mga pangakong binitawan noong kampanya, pati na sa kanyang sinumpaang tungkulin para sa bayan. Dahil hindi ko kinaya na maging bahagi ng 2025 national budget na tagtad ng katiwalian, pinili kong umalis sa kabinete kahit alam ko na mula pa noong 2023 na ang magiging kapalit ay ang aking impeachment. Mga kababayan, humihingi ako ng paumanhin, patawad kung tinulungan ko mahalal si BBM bilang Pangulo ng ating bansa. Patawad kung hanggang ngayon ay marami pa ring Pilipino ang nalulunod sa baha ng dahil sa malawakang korupsyon. Patawad kung lantaran ang pang-aabuso ng ating mga institusyon para sa pansariling interes ng mga politiko. Patawad kung patuloy ang pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin habang nananatiling kapos ang kita ng bawat pamilya. Patawad kung wala man lang tayong tunay na seguridad sa pagkain. Patawad kung may nagkakasakit at binabawian bigla ng buhay dahil sa kakulangan ng maayos at epektibong healthcare system. Hindi ako kailanman natakot sa pagsira nila sa pangalan ko. Ngunit may takot ako para sa ating mga anak. May takot ako para sa susunod na henerasyon. May takot ako para sa mga kababayan nating walang bahay sa ibang bansa. Walang pangalawang pasaporte, walang ibang matatakbuhan kundi ang Pilipinas kahit ito'y patuloy na nalulugmok sa kahirapan. Na ako'y kahadlok nga moabot ang adlaw na dawaton na lang nato ang kapobrihon isip kapalaran nga maanad na ta sa sayo nga mawad-an na lang ta og paglaom og labaw sa tanan na ako'y kahadlok nga moabot ang adlaw nga wala na tay Pilipinas nga ikahatag sa atong mga anak. I cannot kneel before each and every Filipino to beg for forgiveness. Instead, I offer my life, my strength, and my future in the service of our nation. Mga kababayan, ibalik natin ang tapang at malasakit para sa Diyos,
sa bayan at para sa bawat pamilyang Pilipino. Ako si Sara Duterte, tatakbo bilang Pangulo ng Pilipinas. Shukran.